Diwata Pares, asset o liability? Ginulat tayo ng lahat nang biglang nag-file ng COC si Deo Balbuena na mas kilala sa tawag na Diwata sa ilalim ng vendors party list. Buong akala ng partido na magagamit nila si Diwata bilang mukha ng kanilang party list upang bumango sa mga tao dahil hindi naman natin maitatanggi na totoong vendor si Diwata. At doon nga siya sumikat sa kanyang parisan. At ako'y naniniwala na ginagamit lamang nila ang popularidad ni Diwata para sa kapakinabangan ng kanilang party list. Siguro mas matatanggap ko pa na bayaran na lang nila si Diwata upang i-endorse ang kanilang party list kesa naman bigyan ng huwad na pangako dahil alam naman natin na hindi makakaupo si Diwata sa naturang party list dahil 3 lamang ang maximum na allowed na pwedeng maupo kung sila ay papalarin na makakuha ng 6% sa kabuuan boto, which is malabo yon. Dito sa senaryo na ito ay malinaw pa sa kutis ni Natasha Ladesma na ginamit lamang nila si Diwata para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero since na digital na ang karma, ay nag-backfire sa kanila ang lahat. Maraming mga vlogger at commentator ang nakapuna sa kanilang ginawa patungkol kay Diwata. At isa na nga dito si Ted Filon at DJ Chacha na gumugol pa ng oras upang i-research ang mga tao sa likod ng vendors party list. Unang-una nga dito ay si Malulipana, ang number 1 na unang makakaupo kung sakaling malasin ang Pilipinas at manalo ang vendors party list. Nasa ating pong StreamYard ngayon si Ma'am Malu Lipana ng vendors party list. Siya po ang first nominee. Magandang umaga po ma'am at salamat po sa panahon. Ang una po naming katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa Kongreso? Kami po ng lahat po, lalo na po ako ay mula pagkabata po ay vendor po talaga ako. Yung po yung kinabuhay namin hanggang sa ngayon po ako po ay maninda. Ganon din po lahat ng team namin po, naka-line sa number 10 po. Lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po vendor po kayo ma'am? Opo. Opo. Ano pong inyong tinitinda ma'am? Ngayon po mga binibenta ko po ay mga apparel po, mga damit po. Ayan, mga uniform, mga jersey po. Ayan, nagbebenta po ako niyan hanggang ngayon po. At meron din po ako ng salon po. Opo. Pakiulit po ma'am ang tinitinda mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po. Opo. Lahat po, kasi trader po ako So lahat po, kahit sabi ko kapag nagtatanong, kahit pa akong bakya merong store, ano po talaga, nagbebenta po ako ng trader po. Nagbabayad sa kahit ano po. So kahit kaninyo pa akong bakya, binebenta po ninyo, vendor po kayo. Dito ay sinasabi niya na mula noon hanggang ngayon ay isa daw po siyang vendor na ang itinitinda ay mga RTW at tila baga lumalabas na ito ang kanyang kinabubuhay. Dito ay makikita ninyo na hindi siya nagtatapat sa kanyang mga sinasabi. Matapos isiwalat ni Ted Filon ang resulta ng kanyang investigasyon sa pagkatao ni Mrs. Malulipana na hindi pala totoo na ang pagtitinda ng RTW ang kanyang kinabubuhay until now. Marilu, opo, kayo ho ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo'y maikasal po kay Mr. Lipana? Opo, kayo po ito si Marilu G. Laurio. Opo. Sige po, kayo ho ba mismo ma'am ay meron pong mining at construction company? Opo, ako po ang presidente ng construction po. Opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Ma'am, can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Okay, thank you. Opo. Ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Like mga buildings po, pwede rin po siya. Horizontal, vertical po, pwede rin po. Opo, meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. Pwede rin, pwede po. Opo, so kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. Lumalabas na siya pala ay presidente ng isang mining at construction company na nakikipagtransak sa gobyerno na nagkakahalaga lamang ng mahigit kumulang sa 200 milyon piso. If I may Masyadong malaki yung kontrata ko. Hindi masyado. Hindi po masyadong malaki. Opo, sige po. Sige po. Ma'am, ito lang po. Sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors Kaya po siguro, nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin ng vendors. If I may guide you, ma'am, ngayon pong taon na ito, 2 kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu. Opo, si Marilu. Baka lang po. Ano po? Baka lang po. Opo. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po ma'am itong kontrata. Opo. 2 kontrata po ang inyong pinirmahan. Dito po sa DPWH para po sa kontrata. Ang isa po dito ay sa May Kawayan. Ang isa po naman ay sa Marilao. Opo. Ang halaga po ng 2 kontratang ito
Opo, para po dito sa Marilao ay 95,042,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata, opo, para po naman sa May Kawayan, Bulacan, ang halaga ay 95,048,129.17. Ito po ay magkasunod na kontrata at pinirmahan po ninyo on the same day, June 10, ngayong taon, bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. At ito po, ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya. So paano ho namin man dapat tanggapin po ito na ang inyong pong kontrata kanin nyo ay maliliit lang po sa gobyerno? Opo, marami po mas malalaki pa po dyan siguro po. Meron pa ho kayo mas malalaki dito? Hindi po, baka yung iba po kasi di ba nababati na. Opo. Yun nga po, ma'am, kaya ang amin po... Sinasabi pa niya na maliit lamang ang kontrata niya sa gobyerno. Mamaluli pa na, paano ako maniniwala sa'yo na ikaw ay vendor ng RTW kung sa halagang 200 milyon contract sa DPWH ay naliliitan ka? Di ba di hamak na mas maliit ang kita sa pagtitinda ng RTW? Ang mensahe ko kay Diwata na kung naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay mayroon utak, di sana alam mo na ikaw ay niloloko lamang ng mga taong nakapaligid sa'yo. Mag-isip-isip ka dahil may mga tao sa paligid mo na sinasamantala ang kabobohan mo. Tandaan mo, ang swerte ay hindi habang buhay na mananatili sa atin. Tulad nga ng sinasabi mo na yan ay lilipas din. Back to you guys. Melia po.